kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Care Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, sa buong lalawigan at kapulaan ng Sorsogon, sa city ng Sorsogon. Good morning. Medyo maulan na naman, ha. May na naman tayo, shoreline na tinatawag, no? Kaya once again, ang paalala po ng aming istasyon mula sa Bicol TV Sorsogon, always bring umbrellas, sombrero, and whatsoever na mga pwede nating maging pananggalang, upang tayo po ay makaiwas sa mga sakit na dulot po ng ulan. Kaya alam niyo naman na ang panahon na to is grabe, sa ating mga kaibigan sa iba't ibang munisipyo, sa lahat po ng mga mayors and mayora, good morning sa lahat din po ng ating mga kasamahan sa media, sa pananampalataya, good morning, sa lahat po ng mga nagsi-celebrate, of course, ang kanilang mga birthday sa mga oras na to. Happy birthday. Medyo maulan dito sa city, sa inyong lugar po kaya. Kamusta? And sana sa mga oras na to, nakapag-kape-kape na ho tayo. Kasi ako po, hindi ako nakapag-kape. Ang hirap na lagi tayong nag-aabol sa oras kasi nga po masarap matulog lalo na pag ganitong taglamig. Itong shoreline, I hope na ngayong araw lang kasi pag sinabi natin shoreline, inaabot tayo ng 1 linggo. Minsan nagbabaho ang ating kapaligiran, And of course, ang programang ito hatid po sa inyo ng BH Party List, ang party list ng Maralitang Pilipino at ang party list ng mga solo parent. And of course, ang nag-iisa, number 131, Ako Bicol Party List. Kasurog na, katabang pa. Ayan. Ang party list na nagbibigay programa sa buong Kabikulan. Yan po ang Ako Bicol Party List. Again, kung may mga gusto po kayong iparating sa ating mga kababayan, gusto nyo pong pag-usapan natin dito sa ating programa, andiyan lamang po ang aming comment section. You can put and write it down so that we can take it details to details. Yung mga nauna nating mga pagbabalita, nauna nating pinag-uusapan nung mga nakaraang araw, maaari naman natin balik-balikan. And of course, good morning kay Konsihala Bea Ranyola de Borja, ng Pilar, Sorsogon.
Good morning, of course, kay Miss Arlene Bernardes from Mandaluyong. Ayan, lalayo na ng ating mga, sabi ni Ma'am Arlene Bernardes, ang, regional manager ka ba, Len, na Jollibee, dyan sa Mandaluyong. Good morning. Kay Sir Eduardo Atutubo, ang suki ng mga SK3. Kay Miss Chito Dichoso, na nanonood sa atin ngayon. Kay Ed Bolano, good morning Kuya Jojo, good morning also. And of course, ang aming technical, si Paring Harold at si Papa Clark. Ang kilabot ng mga balo, si Clark Laresa. Ang aming kasamaan dito sa studio, ang soon to be Barangay Kapitan, na pornada pa yata kasi by 2027 pag-eleksyon. Kung pipirmahan po ng kataas-taasan, matutuloy na ay hindi matutuloy ang eleksyon this coming December 2025. Pero kapag napirmahan, see you on 2027. Suswerte nyo naman mga barangay opisyal. Lagi kayong na-hostage pag may eleksyon na ganito. Kayo lagi ang hostage. Kawawa naman yung mga constituents ng mga barangay, lalong-lalo na doon sa mga barangay captain na wala namang ginagawa, sumasahod, kumukuha ng honorarium, galing sa kaban ng gobyerno, galing sa pinaghirapan ng mga taxpayers, pero wala namang ginagawa, painom-inom lang dyan sa tabi. Minsan, sila pa ang pasimuno ng guluhan sa isang barangay, tapos, ayan na. Kay Mama Criselda, good morning. Diyan po sa Gubat, kay Kapitan Ago Enorme, good morning. Uy, si Kapitan Ago Enorme tatakbong konsyal po diyan sa Gubat. Isa sa pinaka masipag na barangay opisyal, na barangay kapitan ng Gubat, Sorsogon. Kaya hoping na nangangampanya na tayo. Good morning, good morning. Hindi naman masama na natin ang mga ganitong klase ng tao kasi nakikita naman natin na talaga namang may gawa, hindi puro ngawa. Kahit sino naman na pwede nating ikampanya. Kaya lang medyo yung mga tao na wala namang ginagawa, puro na lang ngawa. Sabi nga ni Secretary Abalos sa kanyang tagline lagi sa Mandaluyong City mula pa nung tumatakbo siyang alkalde ng Mandaluyong City. Ngawa. Ay gawa, hindi ngawa. Kakabalik-baliktad na tayo ang pamosong si Secretary Benhur Abalos na tumatakbong senador. And of course, good morning kay Barangay Captain ng Barangay Utabe dyan sa Bulan, Sorsogon, kay Brian Privaldo. Good morning. Morning sir. Hindi ko na nakuha yung numero ng ating kagalang-galang na mayor dyan po sa Barcelona. And of course kay Kong Wowo Portes, kay Mayor Sencha Palcotelo ng Barcelona, Sorsogon, good morning. Kay Miss Roda Rehencia, kay Madam Roda Rehencia, good morning. Sino pa ba? Kay Sir Eliezer Navera, sabi ni Sir Eliezer Navera dito, good morning Tabi Sir Jojo, gari nagbalik na naman ining Sherline. Yes po. Sabi ko nga ang panahon baga nag-iipon lang yan. Tandaan po niyo na ang tag-uran, ini na nangyayari sa tuya hanggang Marso pa ini. Ayon sa Pag-asa. Sa mga nakaagi o mga nakaraaging simana, iyon na inang report na ining namamatian tang pag-uran-uran, magdidire-diretso ini hanggang Marso ngunya na taon. Kaya sa mga harani talaga sa kadagatan, mag-ingat-ingat, lalong-lalo na po ito ng mga lugar na permiing babaha. Make sure na ang satuyang mga kapalibutan na bungkal na po natin ng mga barado na mga kanal, mga drainage, and of course sa lahat ng mga barangay official, ginawa na po natin yung ating lahat para maiwasan na uli yung pagbaha. Lalo na po doon sa mga nakaranas ng pagbaha, dapat yung mga aksyon na ginagawa natin na ibibigay na natin sa ating mga
constituentes. Lalo-lalo dyan sa may barangay Piot, sa barangay Burabod, kung saan madalas na pag medyo malakas po ang ulan, binabaha na ho. So, and thank you kay Mr. Joneda Lorella Noel, nagpadala ng 10 bituin. At sana pagpatuloy niyo po. And of course, kahapon, once again, ang Sorsogon Media Group, sa panguna po ng inyong lingkod, doon po kami sa lugar, sa eskwelahan na parang hindi na yata dinadalaw ng mga public official natin sa kaliliblib-libliban na lugar. Diyan po sa Barangay Bato, sa Santa Teresita Elementary School. Naku po, napakakitid na ng daanan, putol-putol pa yung kalye. As in talaga, yung kasya lang talaga isang tricycle. Kapag may kasalubong ka, kung hindi ka siswertehin, sabi nga nila, pag hindi ka swerte, malas ka. Hulog yung motor mo. Kasi nga, palalim eh. Tapos sabi ko, naisip-isip ko kahapon, habang binabaybay ho namin yung daan, sabi ko, pag umulan dito, grabe ang putik. At may nakausap nga tayo na nagmamakawa na sana makarating ito, maipaabot natin sa kinauukulan ang kanilang sitwasyon doon. Na sana mapaayos na ng dire-diretso ang kanilang kalsada doon. Kasi nga, sad to say, na ang mga maayos na kalsada dito po sa National Highway patuloy na binubungkal. Samantalang yung mga kababayan natin sa mga liblib na lugar, hindi naman yata inaayos. So DPWH, panawagan din po sa ating butihing Gobernador Edwin Buboy Hamor, na somewhere down the road diyan po sa bayan, sa distrito po ng Bacon, marami pong kailangang ayusing daan, lalong-lalo na yung mga papasok. Kasi po akalain mo isang eskwelahan, Santa Teresita Elementary School. Ito nakakalungkot. 4 yung guro na nagsasalit-salitan sa pagtuturo mula kinder hanggang grade 6. At ito pa, ang isa pa rin nakakalungkot, nakikita ko yung mga bata kahapon, nakapaa, nakatsinelas, nakasando. Yung mga bagay na hindi ho nararanasan ng mga ordinaryong bata na nandito po sa syudad, yun po ang aktual na nakita natin. Sorpresa po naming binisita para makapagbigay tayo ng kunting tulong, makapagbigay tayo ng munting ngiti sa pisngi ng mga paslit, ika nga. School supplies. And of course, thank you very much sa lahat po ng patuloy na nagbibigay ng donasyon sa grupo ng Sorsogon Media Group. At sabi ko nga sa aking post, sana magtuloy-tuloy ang ganitong uri ng proyekto ng aming grupo. At magtutuloy-tuloy yan sa pamamagitan po ng tulong ninyo. Mapapolitiko man, mapapribado ka man, appreciate po ang tulong na ibibigay nyo. At wag ko kayong mag-alala sa mga tulong na ibinibigay nyo. Naka-record ho lahat yan. Lahat ng gastos, lahat ng pinamimili namin, lahat ng ibinibigay namin, nakalista naman po yan. Wala ho kaming gagalawin dyan para ipasok sa aming mga bulsa. Kasi yan po ang napag-usapan ng grupo na sana hindi lang kami makapagbigay ng impormasyon sa inyo, makapagbigay din po kami ng ngunting ngiti sa mga labi ng mga magulang, ng mga lolo at lola, and of course, ang ating mga kabataan, ang ating mga estudyante. Sa hirap ng buhay, sa hirap ng buhay ngayon, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar, kailangan nila ng tulong. Kahit katiting na tulong, maibigay po natin, maipaabot sa kanila. Ayan, nagdadrama na tayo. Nagiging senti tayo. Alam nyo na, pag-uusapan lang kasi natin yung tulong na ibinibigay ng sa mga ganyan kasi. Sabi ko nga, nung nagsasalita ako sa harap ng mga bata, sa harap ng mga magulang, sa harap ng mga guro, naalala ko nung araw na ang inyo pong lingkod, pagkagising pa lang sa umaga, problema na po
ang ipapasok sa aming sikmura. Kung hindi po kami mangangapit bahay, hindi ho ito kwento. Alam mo ng mga kapitbahay namin ang sinasabi ko. Alam din no ng mga taong nilalapitan namin ng mga bata pa kami kung ano ang ibig kong sabihin. Na sa paggising pa lang namin sa umaga, iniisip na namin saan kami kakain. Saan kami makikiinom ng kape. At sa pagpasok namin, yung suot namin sa 3 araw, yun pa rin mo ang isusuot namin para sa ika-4 na araw. Ganyan ang uri ng buhay na meron kami noon. Hindi ako nahihiya na ikwento ito. Kasi mas gusto ko na maikwento ang ganito nang sa ganun magaya ho kami ng iba namin mga kasamahan na magkaroon din mga ganitong klase ng mga proyekto. At hindi lang yun, pagdating pa ng tanghali, bago mag-uwian. Buti na lang, may mga kaibigan ako na nag-aalok lagi na doon ka na kumain sa bahay. Huwag ka nang umuwi sa inyo, diretso ka na doon sa bahay, doon na tayo kumain. And alam ko, nakikinig po kayo sa akin, sa mga taong tumulong ng mga panahon na tayo ganun ang sitwasyon, ganun ang kalagayan. Pagdating naman sa eskwelahan, sa loob ng school, sa loob mismo ng room, pag sabi ng teacher kumuha ng isang malinis na papel, para akong yung kaliwat kanan ng tingin ko sa aking katabi, para lang manghingi ng papel, manghiram ng lapis, ballpen, at kung ano pa. Kaya noon, ipinangako ko sa sarili ko. Sabi ko, ayan, pasensya na ho. Naalala ko lang nung araw. Mahirap maging mahirap. Yan ang totoo. Napakaswerte na mga bata ngayon na may mga magulang. Na kaya kayong pag-aralin na kompleto ang inyong mga gamit. Sabi ni Miss Arlene dito, tama, swerte ang mga bata ngayon, kaya dapat maging grateful ang mga kabataan ngayon. Mahirap talagang maging mahirap. Yun ang lagi kong Every time na may mga ganito kaming ginagawa, lalong-lalo na yung asawa ko, hindi ko man maikwento ng tuloy-tuloy sa mga bata nakakarap namin yung mga naranasan namin ng panahon. Pero hanggang ngayon ramdam na ramdam ko yun. Kaya ngayon kahit nga papano, ito nagbuo kami ng isang grupo kasi nung araw talaga ako lang, my wife, and my 2 kids ang pumupunta sa mga eskwelahan para magbigay ng school supply. Kahit konti, basta may maibigay kami. Kasi naranasan namin yung panahon na wala kaming lapis, wala kaming papel, wala kaming baon, lalong-lalo na yun. Yung papasok ko sa eskwelahan na napakalayo, lalakarin mo pa kahit nandito ka sa syudad. You know ang buhay na naranasan ko noon. Bago ko ito magpatuloy, medyo nagiging sentimental tayo ngayon. Magbabalik po muna ako, makalipas lamang po ang ilang hanap buhay.
kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon. Hello Bicol TV! Happy 12th year anniversary po sa Indo. Continue to spread good news to everyone. God bless po. Happy 12 years anniversary to Bicol TV Sorsogon. Wessex Institute of Technology is very happy and honored to be the newest member of your family who delivers balanced information. Good luck and best wishes to you. Thank you. Celebrate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort.
in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starbird Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starbird Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starbird Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon. At muli po nagbabalik ang ating programang Kasama Mo si Jojo. Dito lamang po yan sa nag-iisang Bicol TV Sorsogon, ang numero 1 lokal telebisyon ng mga Sorsoganon.
Pasensya na po kayo kanina at medyo naging emotional po ang inyong lingkod sa pagkikwento ng aking mga napagdaanan ng bata pa tayo. Sabi nga nila, tama talaga yung ang kwento, ano? Na kapag pala totoo ang sinasabi mo, ramdam na ramdam mo, ramdam na ramdam nyo sa sarili nyo kung gaano hirap ang mga dinanas na nakikita natin sa mga mata ng kabataan ngayon. Kaya sa mga kabataan na nagsisipag-aral kahit na napakahirap ng buhay, pagpatuloy lang ho natin. Maging sandalan at sandigan po natin yung kasalukuyang kalagayan natin ngayon, yung naghihirap tayo. Maging ano natin 'yan, maging sandalan natin na maiisip natin na hindi ko na ito dadanasin pagdating ng araw. Yan ang pinakamagandang motivation para sa sarili natin eh. Kung ano yung kasalukuyang nangyayari sa atin ngayon na nararanasan natin, lalo na yung mga kabataan ngayon na walang ginawa kundi mag-aral sa kabila ng kanilang kahirapan. Na pagdating ng araw maiisip nila, kung ako naghirap noon, sana hindi na ito na maranasan na aking magiging pamilya. Pagsisikapan na magkaroon kahit konti na mga bagay na wala ako nung panahon. Nung mga bata kami, yan sana ang maging ano natin yung magiging visionary natin sa buhay natin. Isa sa dapat natin pag-isipin yung mga napagdadaanan natin sa mga panahon na to. So again, thank you very much sa lahat po na naging parte ng aming ginagawa, ng aming mga aktibidad sa Sorsogon Media Group. And of course, kay Miss Kaki Mancera, kay Sir Buddy Duca, kay Christian Rimpillo, kay Elmer Arabio, kay Papa Maki Gomez, kay Redayo Laksa, kay MJ, kay Dublidos o si Jerry Bigtas, sino pa ba yung mga kay Papa Mar, si Joe, actually binuo namin yung organisasyon na yan, yung grupo na yan, nanawagan kami sa aming mga kasama, pero kami lang din yung nagkaintindihan. So again patuloy pa rin namin iniimbitahan, niyayaya ang aming mga kasama na sumali na rin sa grupo ng SMG. Wag kayong magalala, hindi ho kayong maliligaw. Anyway, thank you very much po sa lahat ng sponsors, sa lahat na nag-donate, sa lahat na nagpaabot ng tulong. Maraming salamat nyo. Isa ho sa aking pangako, isa ho sa pinangako ng aming grupo na ipagpapatuloy ho namin ito. Hindi lamang ngayong buwan, sa susunod na buwan, kundi sa habang kami po ay buo. Ipagpapatuloy ho namin ang pagtulong sa mga bata. Okay. So again, nung nakarang araw, nabanggit ko dito ang tungkol sa isang sasakyan ng isang barangay, somewhere out there, sa barangay, sa distrito, sa barangay ng distrito ng Bacon, ang patungkol po sa bihikulo na di umano'y ginamit ng kamag-anak ng isang kapitan para maging service vehicle doon sa derby sa kung saan man pumunta. Kahapon na dalaw po natin si kapitan. Tinanong ko po siya kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga issue na to. Pero sabi niya kung may magrereklamo daw po, open naman po ang kanilang tanggapan. Nabulat-latin ang kanilang logbook. Meron silang trip ticket na binigay. Pero yung sinasabi po na ginamit po sa pag-attend ng derby sa bayan ng Mabalacat ay hindi daw po totoo. So sabi ko nga, tinanong ko siya kung may trip ticket yung sasakyan, sinong driver. Naikwento naman niya na meron.
Sabi ko nga, ngayon sa mga nagrereklamo po, sa mga nag-uusisa po ng issue niya na sinasabi ginamit sa illegal na bagay ang sasakyan ng gobyerno, lalong-lalo na po sa barangay, ang rescue vehicle na supposed to be lagi po nandyan sa isang barangay nagamit po sa kung saan. Pero ayon naman po kay barangay kapitan, may abiso ang kanilang kapitan, may kaukulang mga kasulatan upang magamit niya. Pero hindi po sa illegal na bagay. Hindi daw po doon sa issue na ginamit para pumunta sa derby. Kita. Kasi naman alam naman ni Kapitan siguro ang kahantungan ng issue na to kung sakasakaling maging totoo. Pwede niyang ikaalis, pwede niyang ikasuspinde o whatsoever, lahat ng mga kasamahan niya dyan sa barangay, dawit kapag naging totoo ito. Lahat sila mawawala sa pwesto. Hindi may pwedeng gamitin na service, na private service ang sasakyan ng gobyerno. Lalong-lalo na po sa barangay. Lalong-lalo na po kung mga ambulance yan, rescue vehicle, dapat nakikita yan sa barangay. Pero kung ginagamit ito yan sa illegal, sabi ko nga kay Kapitan kahapon, maaaring magkaroon kayo ng kaso kapag napatunayan yan. Pero sa pag-usap naman yan natin kahapon, pinabulaan na naman po ni Kapitan na ito po ay lehitimo na ginamit, may mga kaukulang papel. So be it. So, naniniwala naman ho tayo kay Barangay Kapitan na siya mismo ang sabi nga sa akin kahapon, hindi naman siya sinungaling para hindi pabulaanan yung ito naman talagang totoong nangyari. So sabi ko nga, naniniwala ako sa iyo Kapitan kasi alam naman namin ang kagaya mong isang kapitan isa sa tinitingala sa distrito ng Bacon. Tapos mapunta naman tayo doon sa Pilar. Actually napag-usapan yung Pilar nung isang araw nung dumalaw kami. Ito ang patungkol naman doon sa tupada ng barangay. Ayaw ko na magbanggit ng barangay pero ayon sa usapan namin ni Liga ng mga kapitan sa Pilar, ipapatawag niya po si kapitan na sangkot sa illegal na tupada kung saan doon pa sa harap ng kanilang bahay idinaos. Pag-usapan na mapagsabihan niya si kapitan o kung ano man po ang magiging disciplinary action na gagawin po ni ABC, ayun na lang po ang aantayin natin. Pero rest assured mga kababayan na ang ating reklamo nakarating po sa dapat paratingan. Kaya ipagpapaubayan na po namin kay ABC kung ano man po ang magiging sanction ni kapitan doon. Kung kinakailangan bang suspindihin si kapitan, suspindihin. Lahat ng sangkot sa nasabing tupada kasi nga nakakainis naman kasi oras ng trabaho, oras ng opisina, sarado yung barangay hall, yung pala andun pati yung sekretarya, yung pa rin ang bantay. So anong iisipin ng tao? You are wasting the tax we paid para lang ho kayo sahuran. Ang dugo at pawis ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbabayad ng tax sinasayang nyo lang. Sinasayang nyo lang po. Kaya kayong mga barangay kapitan, hindi yun namin nilalahat. Magtrabaho tayo na naayon sa ating sinumpaan tungkulin. Hindi yun po pwede na pagkatapos ng eleksyon, relax na ho tayo. Alalahanin nyo, nasa barangay ho kayo. You are the smallest. Kumbaga sa kayo yung pinakamalit na ehekutibo ng ating konstitusyon. Ang barangay. So dapat
gumawa tayo ng naayon. And good morning kay Miss Miles Diaz Dokdokos, kay Madrina Jessie Padugo, Barangay Talisay, good morning. Kay Manay Mati Perdigon, kay Konsyala Mati Perdigon, good morning. Ngayon sa Biyernes, dyan po sa Purok 6. Dadalaw po ang anyong lingkod na si Manay Mati Perdigon. At yung request niyo po, yung favor na hiningi niyo po sa kanya, nabigyan na ho ng kasagutan. Friday, 9 to 10 a.m. nandiyan po si Konsyala Mati Perdigon. Then, that way, maraming salamat kay Konsyala Mati Perdigon. Hindi nyo pinababayaan ang aking mahal na Barangay Talisay. Na kapag ang inyong lingkod ay humingi ng tulong, humingi ng saklolo, agad-agad po, nabibigyan po ng aksyon. Yan po. The action, sabi ko, the action man, kung lalaki to Ito yung masasabi natin na boses talaga ng barangay. Ang dating ABC, na ngayon konsihala na po ng syudad, si Konsyala Mati Perdigon. So, may iisipin pa ba kayo? By 2025, ngayong election, siyempre doon na tayo sa mga tumutulong. Wag na doon sa mga politiko na lalapitan ka lang pag oras ng eleksyon. Wag na doon sa politiko na puro lang ngawa, walang gawa. Oh. 'Di ba? Sabi nga nila, action speaks louder than words. Tama 'yon, tama yung kasabihan na sana kahit walang eleksyon, ang pagtulong lalong-lalo na po sa barangay ay lagi pong nasa kalooban. Sinumpa ng tungkulin dapat gampanan. Kay Consial Brian Pingol na isa naman siya sa suki pagdating sa mga pahatid ng mga pag may mga patay, alam niyo na yung mga sasakyan. Isang salita lang, sige, sabihin yung barangay anong oras darating yung request nyo. Halos lahat naman ng ating mga butihing city councilors ay maaasahan. Pero mas maganda pa rin na ang ating mga lingkod bayan, kahit hindi mo na sabihin, siya mismo yung pupunta sa lugar, magtatanong, ano ba ang kailangan nating gawin dito sa barangay nyo, ano bang maitutulong ng inyong lingkod bayan. Yun ang pinakamagandang makita sa isang elected official na after ng election, dinadalaw niya pa rin yung lugar. Talo man siya o panalo doon sa lugar na yan, doon sa barangay na yan, nakikipag-usap siya sa mga tao, nakikipagkamay, nakikipagpalitan ng kuro-kuro, kung ano ang dapat niyang gawin at nang makatulong. Hindi yung pagdating ng eleksyon, saka lang kakatok sa mga pintuan natin na halos hindi mo naman kamag-anak, magiging kamag-anak mo na. Yan ang uso sa mga panahon na to ngayon. Hindi ko nilalahat. Pero 90%, 10% lang ang natitira na totoong tao, na totoong masasabi natin lingkod bayan. Ang 90% ng mga yan, hindi ko masasabing totoo. Kasi nakikita naman natin Alam nyo kung anong ibig kong sabihin. So ang oras po ay ganap ng alas 8:05 ng umaga at ang oras na ihatid po sa inyo ng Ako Bicol Party List. Atid din po sa inyo ni Congressional Candidate 2nd District Attorney Crony Escudero III. Atid po sa inyo ni Maites Pragata, Botox Folleros, and of course, ang nag-iisa, the legendary, the one and only Provincial Chairman and Mayor of Progresibong Castilla, Mayor Bong Mendoza. Ayan. Inabot na naman tayo ng oras. Akala ko mag-overtime ako. Oy, sa mga kasamahan ko pala sa Ako Bicol, magkakaroon tayo ng meeting, orientation sa Mais Hotel sa Karikaran, Bacon. Lahat po ito ng munisipyo dito po sa lalawigan ng Sorsogon, magkikita-kita po tayo sa Mais Hotel para pag-usapan natin yung mga gagawin natin. Good morning kay Miss Japs Prado ng Ako Bicol, ang Ayuda Queen, kay Miss Firefly o si Ma'am Sally ng Ako Bicol,
Good morning. Sabi po dito ni Ma'am Jessie Padugo, dapat malaman ng mga tao kung anong mga tulong ang ibinibigay mo kahit bundok pa man yan, aakyatin mo, mapasaya lang mga bata, patan na rin ang mga pera. Yes, of course, ma'am. Isa ho kasi ito si Ma'am Jessie Pado, si Madrina, ika nga, na nung bata pa ako, doon kami kumakain. Wala kaming makain. Kaya ito, isa sa mga saksi kung paano itong kwento ng buhay ko, makakapagpatuloy na totoo ang kinikwento ko. Yes po. At hindi lamang po sa aming barangay ang ginagawa, kundi kung saan kaming pumupunta ng mga eskwelahan. Hindi ko kami namimili. Basta maisipan kong pumunta sa eskwela na yan, pupunta tayo doon kahit hindi alam ng mga teacher na yan, pupuntahan namin yan. Kahit ano pang hirap ng daanan, pupuntahan namin yan. Ganyan ho kami sa SMG. So again, thank you very much sa lahat po ng mga nagsuporta dyan sa aming mga ginagawang aktibidad. Sana pagpatuloy po ninyong magpapabot ng tulong, hindi po para sa amin, kundi para po sa mga kabataan na alam naman natin hirap sa buhay. And good morning kay Michael Jesta, watching from Manila. Okay. Sa ating mga kababayan dyan po sa ibang bansa, good morning. And thank you very much sa patuloy na pagsubaybay ng ating programa. Diyan po kayo at dito rin kami. Abangan nyo rin po ang susunod na programa po ng aming station manager na si Bossing Sauro Amistoso sa kanyang programang Issue Ura Mismo. And congratulations ako Bicol TV Sorsogon for our 12th year anniversary in public service. Sa magpapadala rin po ng tulong dito po sa Bicol TV para mapuntan din po namin yung mga liblib na kalugar-lugaran dito po sa probinsya ng Sorsogon. Bukas po ang aming himpilan. Used clothes, donations for foods, donation for anything that you can give to make sure na mapapangiti natin ang ating mga kababayan. Bukas na bukas po ang aming opisina, ang aming istasyon, Bicol TV Sorsogon. At dahil dyan po, ang inyong pong lingkod ay pansamantala na po napapaalam. Sa muli po, magsama-sama po tayo sa Lunes, ganito ring oras, sa programa ang kasama mo si Jojo. Dito lamang po sa Bicol TV Sorsogon. Diyos mabalos po sa Indugabos. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.